Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amorti. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome back sa ating pagbulay-bulay. Sa ating pagbubulay-bulay ngayon ay Matthew chapter 28, chapter 16 to 20 na may pinamagatang ang dakilang utos ng Diyos o ang dakilang utos ni Kristo. Ang sabi, humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Go into all nations and make disciples. Ang tinatawag na Great Commission o ang dakilang utos ni Kristo mula sa Matthew 28 verse 16 to 20. Tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat dakilang Diyos. Ang maraming makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Buksan mo po ang aming puso't isipan habang aming pinapakinggan ang iyong mga banal na salita. Turuan mo kaming sumunod sa inyong tawag at maging tapat na mga alagad ni Kristo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, bawat pamilya, mga manggagawa, OFW, mga kabataan, pastors ng mga simbahan at mga leaders at ang buong bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga nalulungkot, may mga depresyon at dumaraan sa pagsubok. Dakilang Diyos, maraming salamat muli. Ito ay aming dalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating background. Ang Gospel of Matthew ay sinulat ni Matthew, isang dating maniningil ng buwis na naging alagad ni Jesus. Treasurer siya. Dati, si Matthew. Isinulat niya ito upang ipakita na si Jesus ang ipinangakong Mesyas at Hari. Ayon sa Matthew 28:16 verse 16 to 20 or Matthew 28 verse 16 to 20, ang huling bahagi ng aklat na ito ay huling bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Matapos siyang mabuhay muli sa kanyang kamatayan at sa bundok ng Galilea, ibinigay ni Jesus ang pinakamahalagang misyon. Kaya ito yung isang pinakamahalagang misyon ng ating pagiging isang Kristiyano, ang ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Hindi lamang sa Jerusalem, hindi lamang sa ibang bahagi ng lugar ng Middle East, kundi sa buong dako, sa buong mundo. Kaya nakarating po sa atin. Sa Matthew 28 verse 16 to 17, ang sabi dito ay ang pagkakita nila. Nung pagkakita nila sa kanya ay sinamba na siya. Datapot ang ilan ay nag-aalinlangan. Ganon din sa ating buhay. Maraming naniniwala kay Jesus, pero marami ding nag-aalinlangan. Which is actually meron tayong different perception o pagkakaunawa. Ikaw, kaibigan, kapatid, ano ang pagkakakilala mo sa ating Panginoong Hesukristo? Siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Ang mga alagad ay sumunod sa utos ni Jesus. Nagpunta sila sa bundok ng Galilea. Ang tunay na alagad ay marunong sumunod kahit hindi malinaw ang lahat. Doon sa kanilang paglalakbay,
kasama ang mga alagad. Si Jesus ay sinamba. May pagsamba ngunit may pag-aalinlangan yung mga ibang disipulo niya. Parang maraming Kristiyano ngayon na sumasamba sa simbahan ngunit minsan ay or takot, alinlangan o pangamba sa buhay. Ngunit hindi sila iniwan ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Kristo sa Matthew 28:18, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ay ibinigay na sa akin, sabi niya. Si Jesus ay may ganap na kapangyarihan. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang mas mataas pa sa kanyang otoridad. Ang ating misyon ay nakasalalay sa kanyang kapangyarihan. Hindi tayo pinapadala ng mag-isa, kundi kasama natin siya palagi. Ang Diyos mismo ang nagbigay lakas at direksyon. Gayon din naman tayo rin ay may kapangyarihang galing kay Kristo upang ipahayag ang kanyang mga salita. Tulad ngayon, ito po ay uri ng pamamahayag ng salita ng Diyos. At bilang isang disipulo ng ating Panginoong Hesus, ay ginagampanan ng mga mag-aaral o mga nagtuturo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang dakilang utos ayon sa Matthew 28:19, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Hindi po niya sinabing dito lang sa Jerusalem, dito lang sa Middle East, kundi bawat bansa o buong mundo. Ito ay isang dakilang utos na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang utos ay humayo at hindi lang dapat manatiling tahimik sa ating mga simbahan. Ang ebanghelyo ay dapat nating ibahagi sa iba. We have to share the good news to other people. Make disciples, not only for listeners. So marami pong mga nagpupunta sa simbahan, nagpupunta sila doon sa simbahan dahil lang sa tradisyon. No. So hindi po pala dapat ganoon. Tayo din po ay mag-share, mag-invite, at lalo nating intindihin at unawain kung sino talaga ang Panginoong Hesus na tagapagligtas sa buhay natin. So hindi lamang maganyaya kundi magpalago sa pananampalataya. Turuan ang tao na sumunod sa ating Panginoon. Make disciples. So gumawa po tayo ng ating mga disipulo ayon sa utos ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi dito ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito ay simbolo ng bagong buhay kay Kristo. Ito po ay bautismo sa tubig. Ito po ay symbolic na pagpapahayag ng iyong pagtanggap sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagpapahayag ng pananampalataya sa publiko. Maaring magsimula ang mission field sa ating tahanan, kapitbahay, workplace, online ministry o simpleng pag-share ng salita ng Diyos sa social media. Ito po ang misyon ng himpilan ng Living Word or Living Word Web Radio ng inyong lingkod. The online ministry, ang simpleng pag-share ng salita ng Diyos dito po sa social media. Ang pagtuturo ng katotohanan ayon sa Matthew 28 verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Mahalaga ang tamang pagtuturo. Ang pagtuturo na maging isang disipulo ay ito yung patuloy na pag-aaral hanggang sa lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Kailangang lumalim sa salita ng Diyos upang maintindihan natin kung ano maramdaman natin ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ang Kristyanismo ay pamumuhay ng pagsunod. Ito po ay isang nagiging culture natin talaga. Kaya tayo tinawag na mga Kristiyano. Pag tinanong mo, Kristiyano ka ba? Ang sasabihin sa iyo ay, oo naman, nagsisimba nga ako tuwing linggo. Iyan ang mga sinasabi, no?
Pero ang katotohanan ay totoo nga bang disipulo o totoo nga bang tagasunod ng Panginoong Hesus? Mukhang hindi katulad ni Hesus yung kanyang buhay. Ayun. Kaya dapat tayo ay matagpuan na kung ano yung karakter ni Jesus Christ ay makita rin sa atin. So ang Kristiyano ay sana ay magiging pamumuhay natin ito sa pagsunod. Ang tunay na alagad ay hindi lamang tagapakinig kundi tagasunod ni Kristo. Kaya po yun po yung karakter ni Jesus Christ na dapat din nating maging karakter. Katulad ng isang magulang na nagtuturo sa anak. Kayo, may mga anak kayo, di ba? Tinuturuan mo yung anak mo araw-araw. Ang simbahan ay tinawag upang magturo at gumabay sa pananampalataya. Actually, yun yung mandato natin sa pananampalataya. Hindi pakikialam sa politika. Actually, yun ang mga nangyayari ngayon. Nakikita mo, nagiging tagapanguna pa. No? Yung mga ibang alagad ng simbahan. At narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po ay pangako ng Diyos, no? Na siya ay magiging kasama natin hanggang sa katapusan ng mundo. Yan ay pangako. Hanggang sa katapusan ay sasamahan niya tayo. Saan? Sa pamamahayag ng salita ng Diyos, sa ating mga lakarin sa buhay, sa ating mga problema, sa ating mga depresyon, sa ating mga anxiety, ang Panginoon ay laging nandiyan. Hindi tayo nag-iisa sa ministeryo, kasama natin si Jesus araw-araw. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga problema. Kasama natin siya. At siya ang ating lakas sa panahon ng kahinaan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay pag-asa. Sa gitna ng problema, may kasama tayo, may kaagapay tayo, ang Panginoong Hesus. Sa gitna ng misyon, siya po ay yung gubagabay sa atin. Mga kapatid, maaring mahirap ang buhay, ngunit ang pangako ng Panginoong Hesus ay mananatili. Ang sabi sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, you ask what you wish and it shall be given unto you. Ngunit ang pangako ng Panginoong Hesus ay nananatili. Ang sabi niya ay, ako'y suma sa iyo palagi. It's a personal relationship. Ang Great Commission ay hindi lamang utos sa mga pastor o missionaries. Ito ay tawag pa sa bawat isa o bawat mananampalataya. Tinatawag tayo ni Kristo upang sumunod, humayo, make disciples to all men. Ang sabi, magturo ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan po ay nasa Biblia. Actually, ang sabi ng banal na kasulatan ay marami pong aanihin pero kakaunti ang manggagawa. Ito po yung ating aplikasyon sa ating pamumuhay. Tanungin po natin, ito po ay hamon sa ating mga sarili. Ako ba ay tunay na sumusunod kay Kristo? May naibabahagi ba akong pag-asa sa iba? Amen. Naibabahaging pag-asa, inspirasyon sa mga kaibigan natin. Paano maipapahayag ang Ebanghelyo sa aking pamilya at komunidad? Tandaan, ang bawat Kristiyano ay may misyon mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tulungan mo kami maging tapat na alagad, Panginoon. Tulungan mo kaming maging tapat sa dakilang utos na iyong pinagkakatiwala sa amin. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming mga leaders, turuan at bigyan, Panginoon, ng karunungan upang mapalakad nila ang aming bansa na matiwasay at nasa tamang direksyon, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, mga OFW, lalo na, Lord, itong mga kaibigan ko rito nasa kabilang screen, ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Palakisin mo ang mga may sakit, bigyan mo po ng pag-asa ang mga nalulumbay, at akayin mo ang maraming kaluluwa. Bigyan mo kami ng boldness para maakay ang mga kaluluwa papunta sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat muli mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Pastor DJ Amordi, ang inyong pilot of the airwaves, the voice of inspiration across the airwaves.